So hello po mga kalingap, magandang araw po sa inyo lahat, Square Gents, and welcome back po sa aking YouTube channel. Sa mga bago lang po sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at click the bell button para like updated sa ating mga bagong upload na video. At syempre po, huwag po natin kalimutan suportahan ang Team Kalingap sa pangunguna ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog, at syempre Kalingap Rob. At pasuportahan din po ang aming mga kasama sa Team Kalingap. Nandyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor, at lahat ng charity vloggers sa buong Pilipinas sa tumutulong sa mga kabayan natin na lahat may hirap. Suportahan po natin lahat, guys. So ngayon mga kalingap ay meron po tayong re-reactionan mga kalingap doon sa nakaraang episode po ng Tambalang EDSI, yung pagpunta po ni Kalingap Rob sa bahay nila Viancy, at kasama po ang inyong lingkod Kuya Jens para mag-inspection nga po doon sa sirang bubong po na naging dahilan po para bumuhos po yung ulan sa loob po ng bahay nila Viancy. Specifically mga kalingap, sa kwarto mismo ni Viancy na nung bumisita po yung ating mga kasama sa K-Boys, sa Kalingap Tahanan, ay talagang nakita naman po ninyo yung video mga kalingap, talagang parang waterfalls po yung naging kwarto po ni Viancy mga kalingap. At ito nga mga kalingap, meron din po tayong lilinawin mga kalingap para sa mga ilang mga bashers po, kasi may mga nabasa ako mga kalingap na comments at hindi ko talaga nagustuhan. Personally mga kalingap, talagang nainis ako mga kalingap, kung pwede nga lang mga kalingap ipakita yung muka nung nag-comment, kung pwede nga lang na i-expose yung muka nung nag-comment, kasi talagang hindi maganda yung comment kumbaga parang nakakabastos po, unprofessional po yung mga sinabi po. Pero dahil nga syempre may batas tayo mga kalingap, hindi tayo pwedeng basta-basta maglabas ng mga muka, hindi tayo pwedeng basta-basta mag-expose ng mga pangalan ng syempre ng hindi nag-iingat. Kaya ito na lang po, magbibigay na lang po tayo ng mensahe mamaya doon sa ilang mga bashers at nagko-comment po na hindi maganda doon po sa bahay po o sa pamilya po ni Viancy. Syempre mga kalingap, andito rin tayo, hindi lang bilang reactor, kundi po tagapagtanggol at defender din po ng ating mga beneficiaries, love team, at lalong-lalo na ng pamilya po ng ating mga beneficiary na wala namang mga YouTube channel, para ipagtanggol po yung kanilang mga sarili. So, bago yun mga kalingap, samahan niyo po ako mga kalingap at obserbahan po natin yung naging pagbisita po namin ni Kalingap Rob sa bahay po nila Viancy. So, ito mga kalingap, kita dito yung drone drone shot po ito mga kalingap, tinan po ninyo. Makikita nyo dito yung ito yung van, ito yung van na service namin. So ito na yung bahay nila Viancy, kung di ako nagkakamali. Ito po mga kalingap po. Ito yung bahay nila Viancy. Ayan. Ito yung bahay nila Viancy, guys. Dito pa lang mga kalingap, medyo may mapapansin na po kayo dyan na damage sa bubong. Mamaya may kuha po dyan na anggulo na makikita ninyo na yung ibang part po ng bubong ay medyo kinakalawang na at medyo may konting mga butas na po mga kalingap. Ito. Ayan Ito mga kalingap ituturo natin ito. Ayan. Sira na yan guys Ito. Yan. Kitang-kita nyo mga kalingap dito. Tapos ito hanggang dito, itong gilid na to, tapos itong dito sa may part na to mga kalingap, kitang-kita nyo po mga kalingap na na po siya, damage na at talagang kinakalawang na. I-compare natin mga kalingap itong bahay dito nila Dr. Lab. Ito kasi bahay nila Viancy. Ito yung tindahan, at ito yung bahay nila Dr. Lab. Ito naman yung kila Kuya Red. Ayan. So, ito yung kila Kuya Red, kila Dr. Love, kila Viancy. So, kung makikita po ninyo mga kalingap, yung pagkakagawa dito ng bubong, nung kila Viancy, may damage na agad. Ito. Pero mga kalingap, alam nyo ba na hindi naman halos nagkakalayo yung pagitan ng pagkakagawa ng bubong na ito nila Viancy sa bubong nila Dr. Love. Pero kung titingnan po ninyo mga kalingap, parang iba yung gilid. Ayan iba yung gilid mga kalingap. So yan nga po yung sinasabi ni Kalingap Rob na matagal niya nang napapansin din
sa dating mga karpentero, sa mga dating karpentero niya na may lapses talaga minsan sa pag-install ng bubong ng bubong mga kalingap. Kung kaya sa pagkakaalam ko po mga kalingap ay pinapaayos na po yan nila Kalingap Rab or naggagawa na po ng bagong team, bagong grupo po na gagawa po ng mga bagong bubong o magandang bubong na quality na bubong talaga mga Kalingap sa mga bagong pabahay po ng Team Kalingap. At ang alam ko, nabasa ko sa ilang mga comments, parang may nagbigay na dito, may nag-donate na po ng pangpapagawa ng bubong. At napanood nyo na rin po sa nakarang episode mga Kalingap ata, parang may nabanggit si Dr. Love na sponsor na ng bubong. Tapos parang nabanggit na rin yata sa vlog ni Kuya Val na para papalitan talaga na buong bubong na yata papaayos mga Kalingap. So ayun po, ito kitang-kita mga Kalingap po. Ayun oh. Itong gilid na to. ang kwarto po ito ni Biancy. Ito po ang kwarto ni Biancy oh. Dito ang kwarto ni Biancy. Pag pumasok kayo dyan sa terrace, ito po ang kwarto ni Biancy. Ito. Tapos dito yung kwarto naman ng kapatid. Tapos ito yung CR. So dito bumuhos yung nakuna ng video nila Kalingap Ian ng pagbisita nila sa kwarto ni Biancy. Pero nung nag-inspection kami ni Kalingap Rab, mas grabe ang damage ng kisame dito sa kwarto ng kapatid ni Biancy kasi talagang makulaps na yung kisame. Tinukuran na lang po ng bakal. So ayun po, yun po yung mga naobserbahan natin dito mga Kalingap. You know? Grabe no. Tapos ito tingnan niyo tong Kilakdok Club. Halos parang walang damage. Maganda yung pagkakagawa. Ito rin compare niyo sa ibang bahay. Ito iba yung parang pagka-slope nung bubong. So dapat kasi talaga sa isang bubong mga Kalingap may proper sloping talaga din para yung tubig ulan ay hindi na iipon. Hindi siya naiipon dito sa mga gilid ng bubong. Dapat may proper din na may mga alulod na maganda yung daanan ng tubig ulan para hindi siya naiipon dito sa gilid. So ayun po mga Kalingap. So yun lamang po mga Kalingap yung ating observation and reaction dito. And para doon naman sa ito mensahe ko nga doon sa bashers na nabasa nating comment ay hindi niya kasi alam mga Kalingap ang pamilya nila Biancy ay nagsusumikap para hindi lamang umasa doon sa bigay ng Kalingap, hindi lamang umasa sa bigay ng mga sponsors, kundi sa sarili nilang pagsisikap ay pinipilit nila or ginagawa nila ang lahat ng mga kaya nila para mapalago yung perang pinagkakatiwala sa kanila, yung binibigay sa kanila. Kumbaga mga Kalingap, walang kahit na sino man ang pwedeng magsabi na umaasa lang sila Biancy sa bigay-bigay ng Kalingap o bigay ng sponsor. Dahil kita naman natin matagal na pong issue yan and matagal na rin nilinaw yan mga Kalingap na merong sariling negosyo ang pamilya nila Biancy. Unang-una yung tindahan, tapos sa pagkakaalam ko meron ding babuyan, kung di ako nagkakamali yung babuyan. At ayan, sa pagbisita nga namin ni Kalingap Rab, mga panibagong tinda pa sa labas ng bahay. At ayun mga Kalingap, hindi naman sila umaasa mga Kalingap. Kaya sa mga bashers dyan, sana po ay tigilan nyo na po yung paninira at pag-comment at pagsasabi ng masakit na salita sa pamilya nila Biancy. Sana po supportahan lang po natin kasi lahat naman po ng sponsors at beneficiaries ay lahat po yan ay galing sa hirap at tinulungan lang ng Kalingap at tinulungan ng mga sponsors, lahat ng nagmamahal na supporters. At syempre niloob ng Lord na iahon sila sa kahirapan. Ginamit ng instrumento ang Kalingap. Ginamit ng Panginoon ng instrumento ang Kalingap, ang mga sponsors, ang mga supporters para yung mga kababayan natin na nangangailangan ay makaahon sa hirap at makapagsimula ng sarili nilang pangkabuhayan. So, yun po. Sana ay malinaw po yun mga Kalingap. At sana po matigil na po yung mga negative comments sa social media. Sana maging okay na po ang lahat. Supportahan na lang po natin
ang lahat ng Team Kalingap, ang buong Team Kalingap at syempre mga beneficiaries at love team. So yun lamang po at maraming po salamat sa panonood. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe sa ating mga video. Maraming po salamat. God bless. Bye-bye.